Tuturo niya sa atin, you rescue soul from darkness. So, iniligtas mo ang mga kaluluwa mula sa kadiliman. At mararanasan mo, you experience the power of God working through you. So, mararanasan natin ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan mo na kumikilos sa bawat mananampalataya. So, ito ang gawain ng benepisyo ng pangangaral ng Ebanghelyo na tayo makapangyarihan bilang mga lingkod ng Diyos. Mararanasan natin ang kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa buhay ng bawat mananampalataya. So ang puso ng Diyos upang tubusin tayo, ibalik at iligtas. Kaya nga't ito'y nakikita natin ay isang mapagmahal na Diyos na umaabot sa kadiliman upang dalhin ang kanyang mga tao sa kanyang kamanghang-manghang liwanag. Mula sa kadiliman, dadalhin tayo sa liwanag. Kaya nga, you rescue soul from darkness. Mula sa kadiliman, ililipat tayo sa liwanag. Kaya nga sinasabi niya sa Romans chapter 1, verse 16, I am not ashamed of the gospel because it is the power of God that brings salvation. So ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng kaligtasan sa lahat kanino? Sa lahat ng sumasampalataya. Kaya dapat huwag nating ikahihiya ang pangangaral ng Ebanghelyo. Kaya nga, sa lahat ng ating mga kasalamuha, ang ating isi-share ay salita ng Diyos. Ang ating iisipin ay salita ng Diyos at ang ating isa sa buhay ay salita ng Diyos na huwag tayong mahihiya. Buong tapang tayong ipapahayag ang kanyang hindi natitinag tulad ni Apostol Pablo na hindi siya natitinag sa kanyang pananampalataya. Kaya nga ang Ebanghelyo ng Panginoon Kristo ay tumutukoy sa mabuting balita. So kung mabuting balita, walang masamang balita na ipinapahayag. Kaya hindi tayo magpapahayag na ito, sabi ng ganito, sabi ni Poncio Pilato, sabi ng mga ganyan, mga tao. Huwag nating ipahayag ang salita ng tao. Kaya huwag natin sasabihin ng ganyan, bawal daw ito. So ang sabi ng salita ng Diyos, salita niya ay mabuting balita. Ibig sabihin mabuting balita, salita ng Diyos ang ating ipapahayag na ito'y buhay sa pamamagitan ng buhay at kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon Kristo para sa pagtubos sa sangkatauhan. Tayo'y naligtas. Ito yung dapat nating ipahayag dahil sa pamamagitan lamang ng Panginoon Kristo ang kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan. Ang Ebanghelyo ay hindi lamang sa mga salita, ito'y ang banal na paraan kung saan iniligtas ang Diyos ng iniligtas ng Diyos ang kanyang bayan, ang kanyang tao. Kaya nga, ito yung kaligtasan. Ligtas ka kung ikaw ay sumasampalataya. Ang bawat sumasampalataya ay ligtas. Ang kaligtasan ay makukuha lamang ng lahat ng sumasampalataya nang walang pagtatanggi. So, dapat lahat ng salita maniwala tayo. Lahat ng kanyang salita, dahil ang plano ng Diyos sa kaligtasan ay nagsisimula sa Hudyo hanggang sa pinagtipanan ng mga tao na pinalawak sa mga Hintil o mga Hudyo na nagpapakita ng kanyang kasamang biyaya. So kaya ito yung sinasabi sa banal na kasulatan na ito'y nakikita bilang isang batong panulong ng mensahe ni Apostol Pablo na binibigyan diin ang pananampalataya, katapangan, at ang pangkalatang abot ng kaligtasan ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapahayag natin ng Ebanghelyo. So ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan sa lahat ng sumasampalataya. Kaya huwag nating ikahiya ang salita ng Diyos.